Okay, so magandang gabi po sa bawat isa and welcome po sa ating family altar at tabayanan po natin yung mga kapatiran po natin na maka-join. Ayan, ako wala ho tayong katugtog-tugtog at paki-double check nga kung ako naka-live na. Ayan, sa Light Ministry ba ako nag-live? Baka mamaya sa mali ako na live. Ayan. Good evening, Sister Erica. Ako, naka-join na Sister Erica. Ayan, kasama natin from Calbayog City. Ayan. Ako, maupay nga gabi sa inyo nga dida sa mga nasa Samar. Ayan. Kasama natin si Nichi. Ayan, naka-join si Rachel. Ayan. Sino pa ba? Sige po. At paano ba tayo pwede magkakaroon ng tugtog? Paano ba kahit pa paano tugtog? Sige, patugtugin natin siguro. Baka pwede yung yung amplifier nating malaki yan, yung isa. Kaya yan. Ayan. So, sige po. At tingnan po natin. At actually, mga kapatid, nakakahiyamang sabihin, kaya ho tayo na-delay. Ayan. So, sige, hintayin natin yung mga naka-join. Si Ate Rose, naku po, inabot na tayo ng alas 7:47 bago ho tayo makapag-live. Ayan. Siguro mas dapat malapit yata yung speaker dito. Baka pwedeng dito na lang. Ayan. Dito man isaksak, badaga. Merong outlet dito. Ay, naku, binunot mo naman yung aking yung softbox. Ayan. Dinapakan mo yung power. Okay, so good evening kay Sister Jen. Ako, maupay na gabi, liwat po, Pastor. Sabi yan ni Sister Erica. Okay, so sige po. Good evening po sa lahat. Yan, sabi ni Ninang Ana. Ayan. Sino bang magpapatugtog? Ikaw nag-lines, meron na? Sige po, makinig muna ho tayo ng mga ilang kanta. Mula sa ating, paano ba to? Paki-check nyo nga kung tumutunog sa inyo, kung tumutugtog po. Heal the sick, nor cause the blinded eyes to see. The sinner's empty soul I cannot save. I am nothing more than what the Lord has given me, and through His grace alone I boldly say, God can, and He will. He can move the mountains all and speak the waters. If you believe, you will see that everything impossible will soon be possible. God can, and He will. Lord, I fall down to my knees, knowing you are there to carry on. I received your love and mercy undeservedly. In my every weakness, you are strong. God can, and He tall and speak the waters still. If you believe, you will see that everything impossible will soon be possible. God can,
young girl weeps in a far distant land. She has no one to show her God's love, no mother or father to wipe away the tears. She cries out in the night alone. Bury my heart on the mission field, Lord. I'll go to die that young girl's tears. I'll serve you no matter where the path may lead. Lord, please bury my heart. Another grieves for her starving child. She has no shelter from the cold. Earthly provisions will ease their suffering, but who will feed their empty souls? Bury my heart on the mission field, Lord. I'll give the gospel to these suffering ones. I'll go wherever you want me to go. Lord, please bury my heart. Will you ignore these lost souls in the night? Can you hear them weeping cries? They're begging for someone to show them the way. We must go before another one dies. Bury my heart on the mission field, Lord. These distant voices won't fade away. I'll do your will, no matter the cost. Lord, please bury my heart. I'll do your will, no matter the cost. Lord, please bury my heart. Lord, I give you mine. Okay, so again, magandang gabi po sa bawat isa and tayo po medyo nag-adjust po ngayon at kumbaga paano ba natin sasabihin, hindi ho kami na late at maaga ho kami nag-set up, yun nga lang po wala palang internet sa church so hindi ko naman po alam dahil wala naman hong tao rito kanina at hindi yata natin na update yung payment. So wala pa ho tayo naging po roon. So kaya pag-pray natin na sana umokay pa rin tong atin pong ginamit na prepaid na wifi, yung atin pong data na gamit-gamit. Well, ang mahalaga po maitawid natin tong ating gagawing pag-aaral. So wala ho muna tayong special number. At yung mamaya, yung ipagpe-pray po, gagawin ko po ng paraan mga kapatid, na makapag-pray pa rin tayo. So sige po, tulungan tayo, dahil ayaw ko naman hindi ho tayo makapag-aral ng salita ng Diyos. Pwede bang paki-comment po ninyo kung malinaw yung aking boses? Kahapon, nagawa natin ng paraan, sa biyaya ng Panginoon, kahit wala ho akong internet, nakikonek lang po ako sa Toyota at nakaraos tayo. So ngayon po, paki-comment nyo nga kung okay po yung aking boses para malaman ko naman kung tuloy-tuloy ba yung ating pong yung signal diyan. Kasi nga, ito po, nangangapa tayo rito. And actually, ang hirap po nung sitwasyon ko ngayon dahil hindi ko alam kung paano po ba ito. Meron po bang nakakapag-monitor nung atin pong online. Okay, so ang atin pong passage ay nasa Matthew chapter 16
verses 13 to 17. Ayan. So again, Matthew chapter 16, verses 13 to 17. Siguro yung mga kasama ko rito, sa inyo ko kapag hindi okay yung aking audio, yung video, para at least, yan, sabi naman nila ay malinaw naman yung sound. Sabi ni Brother Gab, good po ang audio. Sabi ni Sister Alay, ayan. Okay, so Matthew chapter 16, verses 13 to 17. Ito po ang sabi ng Bible. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, He asked His disciples, saying, Whom do men say that I, the Son of Man, am? And they said, Some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremias, or one of the prophets. He saith unto them, But whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. So tayo po munang lahat ay yumuko at pumikit. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay lumalapit at humihiling sa inyo pong kaharian na kung saan inyo po kaming samahan at ipagkaloob mo po sa amin, Panginoon, ang pagpapala na inilaan mo ngayong gabi para po sa bawat isa. Dalangin ko po, Panginoon, na inyo po kaming hawakan sa aming ginagawang programa. At ikaw po, Panginoon, ang mabigyan po namin ng kapurihan. Ikaw po, O Diyos, ang mabigyan po namin ng kaluwalhatian. Kaya tanggapin mo po, Panginoon, ang aming po mga ginagawa sa gabing ito. At lalo na po, ang aming pag-aaralan ay tunay po na kasangkapanin mo at gamitin mo para kami po ay inyo pong katagpuin at tugunan sa amin pong espiritual na pangangailangan. Ang mensaheng ito ay maging kalakasan at kalaguan ng amin pong pananampalataya. Kaya, Panginoon, sa iyo po namin ikinukumit at pinagkakatiwala ang lahat. Samahan mo po kami, Panginoon, at ikaw po ang siyang gumawa sa amin pong kalagitnaan. Ang lahat ng ito ay amin pong dalangin sa matamis at banal na pangalan po lamang ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Amen. So, ang title po ng ating pag-aaralan ngayong gabi is The Fear of Peter. Uulitin ko po, The Fear of Peter. Yung takot o kaba o kinatatakutan ni Apostle Peter. Kasi kung titignan po ninyo, in Matthew chapter 16, kumbaga dito po sa pagkakataong ito, nakatumpak, kumbaga, ewan ko kung tama bang sabihin nakachamba si Apostle Peter dito sa kanyang naging sagot sa Panginoon. Kumbaga, parang ang ganda ng kanyang, kumbaga, binanatan dito Sabi ho ni Apostle Peter sa verse number 16, And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. So, meaning, itong si Apostle Peter, meron hong idea. Meron siyang knowledge about sa atin pong Panginoong Hesus. Kasi, nung tinanong sila, ano ang sabi ng tao patungkol sa ating Panginoong Hesus? Yan ang tanong ng Panginoon sa mga disipulo niya ang sabi niya, ano ang sabi ng mga tao patungkol sa akin? So, sinabi nila, ito po, ikaw daw si John the Baptist. O ikaw daw si Elias. Napag-aralan natin yan. O si Jeremias or one of the prophets. So, ibig sabihin, yung mga tao, iba-iba ang pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. Yung mga tao, iba-iba ang kanilang idea sa pagtingin nila sa ating Panginoong Hesus. Kasi ang tingin nila, parang propeta lang siya. Kagaya ho ngayon. Sa panahon natin, may mga relihiyon na nagtuturo si Kristo tao lang. Meron din naman nagsasabi siya raw small God. Kaya nga mga kapatid, kung titignan natin, ang tao po ay merong iba't ibang pagkakilala sa ating Panginoong Hesus. Pero bukod tangi itong si Apostle Peter, ang sabi niya, Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Kumbaga sa naka-jackpot si Apostle Peter dito tama ho yung sagot niya mga kapatid. Tama ho yung sinabi niya na thou art the Christ, the Son of the living God. And ang sabi po rito, ang sabi ng Panginoon sa verse number 17, And Jesus answered and said unto him, unto Apostle Peter,
Blessed art thou. Mapalad ka, Simon Pedro. Yan ang sabi ho ng Bible. Simon Barjona, for flesh and blood hath not revealed it unto you. Walang nagsabi, walang nagpakita sa iyo, kundi ang sabi ng Bible, ito ay nireveal sa iyo ng banal na Espiritu. Kaya nga, so ibig ko sabihin mga kapatid, bakit yung title natin parang hindi akma dito ho sa mga talatang ito? Kasi ang gusto ko pong bigyang pansin dito, hindi ba't kilalang-kilala ni Apostle Peter ang Panginoon? Anong sabi niya? Thou art the Christ, the Son of the living God. Pero, mga kapatid, kahit kilala niya ang Panginoon, kahit siya pa ang nagsabi that thou art the Christ, the Son of the living God, itong Apostle Peter na ito ay mayroong kinatatakutan. Kahit alam niya na ang Panginoon na kasama niya tunay na Diyos, anak ng Diyos na makapangyarihan. Kaya nga, yan ho ang ating pag-aaralan. But by the way, who is Apostle Peter? Alamin muna natin. Peter, originally called Simon, was one of Jesus' 12 apostles. He and his brother Andrew joined Jesus early in his ministry and were with him until Jesus' death. Hindi sila, nawala sa eksena ng ating pong Panginoong Hesus simula nung sila tinawag hanggang mamatay ang ating Panginoon. The Bible presents Peter as a compassionate and loyal to Jesus. Ganyan pinakilala ng Bible si Apostle Peter. Sobrang lapit sa Panginoon. Talagang, di ba, naalala nyo, si Apostle Peter yung tumanggal ng tenga ng isang sundalong dumadakip sa ating Panginoon. Ganyan po siya talagang kasinsero kung paano niya gustong talagang panindigan ang Panginoon sa kanyang buhay. But ang sabi ho ng Bible, Peter is a compassionate, loyal to Jesus, but he also shows doubt. Even denying Jesus 3 times. Ayan. Mga kapatid, ito na po. Ito na po yung ating pag-aaralan. The fear of Peter. Saan ba o ano ba ang kinatatakutan ni Apostle Peter? Number 1, the fear of death. Si Apostle Peter, takot po siyang mamatay. Bagamat totoo naman kahit tayo, takot din naman tayo mamatay Kaya lang, ang kaibahan natin, sa kalagayan ni Apostle Peter, siya mismo, nakasama niya ang Panginoon, siya mismo, inireveal sa kanya ng banal na Espiritu kung sino si Jesus Christ, tayo po, yung Bible po, ang ating pinanghahawakan siya po, mismo ang Panginoon, ang kasama niya. Kaya nga tignan po ninyo. In John chapter 21, sabi po rito, the fear of dirt. Ang ibig sabihin pala rito, mga kapatid, yung unang puntos natin, typographical error po dito sa akin. The fear of dirt. Ibig sabihin yan, yan po ay takot sa kalagayang siya po ay kakapusin o kukulangin sa buhay. Pasensya na po, nagkamali po ako ng pag-type. So nakalagay po rito is the fear of dirt. Ibig sabihin, yung kakapusan. Takot siya na siya kulangin, takot siya na siya mawalan, maghirap, kapusin. Ang sabi ho ng John chapter 21 verses 1 to 3. Naku, alam niyo na isang puntos natin, nabanggit ko na kagad. After this thing, sabi ng verse number 1, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. And on this wise showed he himself. There were together Simon Peter, Thomas, called Didymus, and Nathanael of Cana in Galilee, and the sons of Zebedee and 2 other of his disciples. Simon Peter saith unto them, I go a-fishing. They say unto him, we also go with thee. They went forth and entered into a ship immediately, and that night they caught, ano sabi ng Bible? Nothing. Ayan. So sabi ng Biblia, wala silang nahuli. Ngayon, ito po ang senaryo. Para magkaroon lang po tayo ng clear idea dito po sa ating pinag-aaralan. Mga kapatid, ito po yan. Ang sabi ng Bible, nung namatay ang Panginoong Jesus at kailangan niya nang bumalik sa kanang luklukan ng Ama, mga kapatid, ito po, nag-alala si Apostle Peter. Ano na yung kanilang kalagayan? Saan sila kukuha ng makakain? Kaya nga parang ang dating nito sa akin, mga kapatid, nag-alala siya sa provision.
Kasi nga, namatay ang Panginoon, wala na siya, bumalik na sa kanang luklukan ng Ama. So, paano ngayon ang provision natin? Paano tayo kakain? Kaya nga, ang sabi ni Apostle Peter, I go fishing. I go a fishing. So, ibig sabihin, mangingisda ako. Kanyang iniwan yung kanyang trabaho bilang apostol. Hindi po tama yon, mga kapatid. Kaya nga, kumbaga, tayo rin naman sa sitwasyon natin ngayon, naniniwala po ako na hindi imposible, at nakapagtataka na sa mga kagaya ni Apostle Peter at tayo rin po bilang mga sumusunod sa Panginoon, posible. Tandaan po ninyo, mga kapatid, posible pa rin na tayo po ay malagay sa balag ng alanganin. Posible pa rin na tayo po ay magipit. Posible pa rin na tayo po ay makaranas ng kahirapan, kakapusan, kawalan, dahil naniniwala po ako, ang lahat ng yan ay normal na nangyayari dito po sa mundong ito. Na kung saan, yan ang gustong-gusto nitong si Satanas para sa mga mananampalataya. Bakit? Sapagkat yan po ay pwedeng pagmulan ng pagdududa. Yan ay pwedeng pagmulan ng pag-aalinlangan. Kaya nga po. Nawala. Nagpalit kasi ako dapat di ko nalang pinalitan. Baka naririnig ulit ako. Ayan, nag-live. Okay, so sige po, tuloy muna tayo. Wala pa palang internet. Lumipat pa ako. Okay na sana kanina, tuloy-tuloy na tayo. Alright, so sige po, ganito mga kapatid. Di ba't itong si Apostle Peter, sabi ng Bible, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So anong ibig ko sabihin? Hindi ba't napakapalad ni Apostle Peter? Sa kanya ibinilin yung itinayong gawain ng ating Panginoong Yesus. Siya po ang naging, kumbaga, kauna-unahang leader na itinayo ng Panginoon sa ministry. Si Pedro po yan, mga kapatid. Kaya nga, kung titignan ho natin, kung gaano kaganda at kaayos yung kanyang kalagayan, na kung tutuusin, kung isipin nyo natakot pa siya sa kanyang pangangailangan, samantalang ang Panginoon ang nangako sa kanya. Kaya yan po ang unang dahilan o sabihin natin kinatatakutan ni Apostle Peter. Pangalawa, the fear of danger. Ayaw niya na siya malagay sa panganib. Tignan niyo po, in Luke chapter 22, verses 54 to 60. Ito po ang sabi ng Bible. Then took they him, and led him, and brought him into the high priest's house, and Peter followed afar off. And when they had kindled a fire in the midst of the hall, and were sat down together, Peter sat down among them. But a certain maid beheld him as he sat by the fire, and earnestly looked upon him, and said, This man was also with him. And he denied him, saying, Woman, I know him not. Hindi ko siya kilala. Verse number 58, And after a little while, another saw him and said, Thou art also of them. And Peter said, Man, I am not. And in verse number 59, And about the space of 1 hour, after another confidently affirmed, saying, Of a truth, this fellow also was with him, for Peter, sabi, for he is a Galilean. And Peter said, Man, I know not what thou sayest. And immediately, while he yet spake, the cock crew. So, anong ibig sabihin? Natatakot siya na baka madamay siya sa ginagawa ng mga tao sa ating Panginoong Jesus. Kaya, he followed the Lord afar off. So imagine po ninyo, sagot niya, sabi niya, Woman, hindi ko yan kilala. Man, I know not. Diba? Anong sabi niya? Hindi ko yan natatandaan, hindi ko yan kilala, hindi kami magkakilala niyan. Bakit? Kasi nga, siya ay natakot sapagkat may banta ng panganib pag siya ay napatunayang kasama ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sana mga kapatid, kung talagang tayo po sincero at totoong sumusunod sa Panginoon, huwag po tayong matakot sa kahit ano pa ang mangyari. Kumbaga, sumunod na lang tayo, tanggapin na natin na kahit saan talaga merong panganib. Tingnan nyo, kahit saan lugar kayo pumunta, nandyan ang panganib. Kahit nga sa loob ng ating mga tahanan, kahit sa bahay natin, mga kapatid, hindi tayo nakakasiguro kung talagang tayo ligtas dyan. Kamakailan lang, nanood ako ng balita Ilan ho yung namatay sa sunog, hindi nakalabas.
Saan ho nasunog yon? Sa loob ng bahay. O isipin nyo, nagpapahinga, akala natin, sa bahay natin, ligtas na tayo. Yung pala, pwede rin tayong mamatay sa loob ng ating mga tahanan, sa loob ng ating mga kabahayan. So sa madalit salita, nasaan man tayo, sa loob ng bahay, sa labas ng bahay, nasa trabaho, nasa pasyalan, nasaan man tayo, kapag may mangyayari sa atin. Sapagkat yan ay tinakdanan ng Diyos. Kaya kumbaga, wag ho tayong matakot. Itong si Apostle Peter, ang kanyang pinangangambahan yung panganib. Kung tutuusin, mga kapatid, di ba't niya naisip, yung kanyang buhay, ibinigay niya sa Panginoon, iniwan niya ang lahat, sumunod, tapos ngayon, natatakot siya. Kaya nga, mga kapatid, yan ho yung pangalawang bagay na nakita ko. And last but not the least is the fear of death. Ayan. Ito ho yung mga kinatatakutan ni Apostle Peter. Ano yung una? Yung dearth. Kahirapan, kakapusan, kawalan. Pangalawa, yung panganib. And then pangatlo, the fear of death. Kamatayan. In Matthew chapter 14, verses 28 to 30, ito po. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Kasi nga, ito po, nagpakita ang Panginoon sa kanila, at ang sabi ng Panginoon sa kanila, ikaw, Pedro, lumakad ka sa ibabaw ng tubig na ito. And he said, come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. Tama? Yan ang sabi ng Bible. Nung sinabi ng Panginoon, lumakad ka, nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. But in verse number 30, but when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. Natakot siyang malunod, natakot siyang mamatay. Anong mga kapatid? Hindi niya ba naisip ang nag-utos sa kanya na lumakad sa tubig ang Panginoon? Kaya nga mga kapatid, sa gabing ito, naniniwala po ako, napakahalaga na maintindihan natin na ang lahat ng nangyayari sa buhay natin ay hindi ho po pwedeng hindi nalalaman ng Diyos. Alam ho yan ng Panginoon. Ang kailangan lang ho natin, mga kapatid, ay yung matutunan ho nating pagtiwalaan ang Panginoon sa ating mga buhay. Alin man dyan, takot natin sa kamatayan, takot natin sa panganib, takot natin sa kahirapan, sa totoo lang. Pakinggan po ninyong maigi, mga kapatid. Sa totoo lang, hindi naman ho natin yan mapipigilan. Naniniwala po ba kayo na hindi natin mapipigilan yang kahirapan? Hindi ho natin mapipigilan yang panganib? Hindi ho natin mapipigilan yang kamatayan. Ang makakagawa lang yan ay ang ating Panginoon. Sa kanyang kamay, sa kanyang makapangyarihang gawa, yun po ay pwedeng mabago. Anong dapat natin gawin? Pagtiwalaan natin ang Panginoon. Ngayon, ito ho ang ating conclusion. Nakabawi ba si Apostle Peter? Tingin ko po. Tingin ko po, nakabawi siya. Bakit? Tingnan niyo po, yung sinabi na John chapter 21, verses 15 to 17. Ayan, sabi ho ng Bible, verse 15, so when they had dined, Jesus saith unto Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? And he saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. And the Lord said, he said unto him, Feed my lambs. And he saith unto him again, the second time, Feed my lambs, sabi ng Bible, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? And he said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. And he saith unto him, Feed my sheep. And in verse number 17, he saith unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he saith unto him the third time, lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things, thou knowest that I love thee. Jesus saith unto him, Feed my sheep. Ayun, nakabawi siya. Yung kanyang mga kinatatakutan, nung siya tinanong ng Panginoon, mahal mo ba ako? Pedro, anong sagot ni Peter? Ni Pedro, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. Kaya sana tayo rin po, talagang totoong mahal natin ng Panginoon. Kaya kahit malagay ho tayo sa panganib, kahit mag-aaranas tayo ng kahirapan, at kung dumating man, yung ating pong kinatatakutang kamatayan, ang mahalaga, nasa Panginoon tayo, naglilingkod tayo sa Panginoon. Kaya nga sana sa gabing ito,
tunay po na tayo ay nabusog at napagpala ng salita po ng Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kung saan kami po ay nakapag-aral pa rin ng inyo pong salita. Salamat po sa kaparaan ng ibinigay mo po sa amin. Pagpalain mo, Panginoon, ang mensahe na aming tinalakay. Salamat, O Diyos, sa karunungan. Salamat po sa kapangyarihan ng inyong salita. Pagpalain mo po ang bawat isang nakapakinig at maging sa aming gagawing pananalangin, Panginoon, ikaw po ang aming hinihilingan na tumugon sa lahat ng mga pangangailangan. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Amen. So, okay. So, tayo po ay dadako na sa atin pong gagawing pananalangin. Tayo po ay mananalangin at mga kapatid, samahan po ninyo ko ginawan lang ho natin ng paraan. Talagang ayaw lang ho nating hindi ho matuloy. Ako po, alam ng Panginoon, talagang ang desire ng puso ko hangga't maaari tayo po merong online talaga. Sa abot ng akin pong magagawang paraan, talagang yan po ay kinumit ko na sa Panginoon na talagang tayo po merong gagawing pag-aaralan sa ganito pong kaparaanan. So sige po, samahan po ninyo kong manalangin at tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, dalangin ko po na inyong dinggin ang aming mga kahilingan para po sa mga pangangailangan ng mga kapatiran. Lord, dinadalangin ko po ang pamilya ni Brother Joel Lacuna. Ikaw po, Panginoon, ang gumawa sa kanila, lalo na po sa kanilang kalusugan, Panginoon. Ikaw po ang magbigay ng kalakasan ng katawan kay Joel. Lagi mo po siyang bigyan, Panginoon, ng malusog at maayos na pakiramdam. At ikaw po, Panginoon, na magpalakas ng kanyang katawan. At tunay po, Panginoon, na ikaw rin ang mag-provide ng kanila pong mga pangangailangan. Tulungan mo po sila, Panginoon, sa kanilang sitwasyon ngayon. At ikaw rin po ang gumawa sa puso ni Christine na sana'y talagang siya po ay makapakinig ng inyong salita. At ikaw rin po, Panginoon, ang mangusap sa kanya. Tunay po, Panginoon, na magkamit din siya ng buhay na walang hanggan. Kaya, Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang kanila po mga kalagayan dyan po sa Dubai. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay din ng kalakasan ng katawan sa kanilang mga anak. Gabayan mo po sila Camille, sila JJ, sila Jansay, sila Leods. Ang prayer ko po sa pamilyang ito, Panginoon, ay tunay na tulungan mo po sila sa kanilang mga pang-araw-araw na gastusin. At kung ano po, Panginoon, ang loobin mo na trabaho para kay Brother Joel, lalo na sa kanyang kalusugan, sana talagang patuloy mo po siyang dinggin, Panginoon, sa kanya pong kahilingan. Lord, dalangin ko rin po sa inyo ang pamilya ng Sister Bing. Ikaw po, Panginoon, ang gumawa kay Bing, kay Darius, kay Daryl, kay Hannah. Tulungan mo po ang pamilyang ito, i-provide mo rin yung kanila pong mga kailangan. Gumawa ka po, Panginoon, sa kanilang mga buhay at tunay po na inyo po silang abutin, O Diyos, sa kanila pong mga kailangan. Lord, nilalapit ko rin po si Brother Benz and Sister Sherry Rose. Lalo na po sa kalagayan ni Sister Sherry Rose. Panginoon, ikaw po ang tunay na maggawad sa kanya ng kalakasan. Lagi mo po siyang biyayaan, Panginoon, ng patuloy na provision sa kanya pong kailangan sa buhay. Lalo na po sa kanyang kalusugan, Panginoon. Ikaw ang patuloy na mabigay sa kanya ng maayos at mabilis na kagalingan sa kanya pong naging operasyon at i-provide mo po, Panginoon, ang ilang pa nilang mga kailangan. Ingatan mo rin si Brother Benz sa kanyang pagninegosyo, sa kanyang pagbiyahe, ang kanilang tindahan, ang kanilang mga sasakyan. Tunay po na inyo po silang tulungan. Lord, dalangin ko rin po ang pamilya ni Sister Lisel Beltran. Ikaw rin po ang gumawa kay Saldi, kay Isa, kay Zia, sa buo nilang pamilya, Panginoon. I-provide mo po yung kanilang mga pangangailangan. Tulungan mo po sila, O Diyos, sa kanila po mga pang-araw-araw na kailangan. Dalangin ko rin po ang Ochoa family. Ikaw ang gumawa kay Rico, kay Candy, kay Alexa, at kay JM. Sana, Panginoon, talagang ikaw po ang makakita ng pangangailangan nila sa araw-araw. I-bless mo po ang pamilyang ito na kung paano sila po ay lagi naming nakakasama sa gawain mo, Panginoon. Alam mo po ang kanilang needs, alam mo po ang kanilang damdamin, Panginoon. Gumawa ka po sa Ochoa family. Lord, nilalapit ko rin po ang pamilya Beltran at Babad. Tulungan mo po sila Brother Manny, sila Sister Arlene, si Catrice, si Daniel.
Patuloy mo po silang patnubayan at bigyan mo po sila, Panginoon, ng maayos na kalusugan ng katawan. Maging sa kanilang mga ginagawa sa araw-araw. Patnubay, kalakasan at proteksyon, Panginoon, ang igawad mo po sa pamilyang ito. Tulungan mo po sila palagi, Panginoon. Bigyan mo sila ng maayos na kalusugan ng katawan. At lalo na po si Nanay Linda. Dalangin ko po, Panginoon, ang kanyang buhay, patuloy mo pang pahabain, at patuloy mo siyang palakasin. Ikaw ang mag-provide ng kanyang mga kailangan, maging kay Kuya Edgar Babad. Patuloy ka rin kumilos, Panginoon, sa kanyang pamilya, sa kanyang buhay. Tulungan mo po sila. Ikaw po, Panginoon, na mag-provide ng lahat ng kanilang mga kailangan. Ilalapit ko rin po sa inyo sila Tatay Tomas, sila Nanay Seni Beltran. Ikaw rin po, Panginoon, ang gumawa sa pamilyang ito, sa mag-asawang ito, na kung papaano patuloy mo po silang palakasin, pahabain mo ang kanilang mga buhay. Tunay na ikaw ang gumawa, Panginoon, sa pamilya nila Brother Manny, sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang pamilya, Panginoon. Ikaw po ang aming inaasahan na tutulong para po sa kanilang pangangailangan. Ganon din po ang Olpindo family. Gabayan mo sila Sister Princess, sila Jacob, si Brother Ramil. Dalangin ko, Panginoon, na ang pagkilos mo sa kanilang buhay ay tunay na kanilang maramdaman sa araw-araw. Bigyan mo sila ng kalakasan ng katawan, provision sa kanilang mga pangangailangan, pag-iingat, guidance, and good health para po sa bawat miyembro ng kanilang family, O God. Ikaw po ang gumawa at patuloy na kumilos sa kanilang mga buhay. Tunay na pagpalain mo po sila at padaluyin mo po ang masaganang biyaya sa pamilya Olpindo. Ikaw po ang aming pinagtitiwalaan, Panginoon, para po sa kanilang mga pangangailangan. Dalangin ko rin po ang Pereira family. Ikaw rin po, Panginoon, ang gumawa kay Brother Michael, kay Sister Joy, at tunay po na inyo po silang gabayan. Maging ang kanilang mga anak, si Naomi, si Jewel, si Karaya. Alam ko, Panginoon, na ikaw po ang magpo-provide ng kanilang mga kailangan. Tulungan mo po ang bawat isa po sa kanila dyan po sa bansang Oman. Lagi mo po silang ingatan, i-provide mo rin yung kanilang mga pangangailangan. Lord, dalangin ko po ang Maniego family. Ikaw ang gumawa kay Pastor Rodrigo, kay Ma'am Erlinda. Lagi mo silang ingatan, tulungan mo sila sa ministry, palaguin mo ang gawain na pinagkatiwala mo po sa kanila, at ingatan mo rin po sila, Panginoon, sa kanilang mga ginagawa, sa trabaho, sa kanilang mga pinupuntahan. Tunay, Panginoon, ang kalakasan ay pagkaloob mo po para sa kanilang mag-asawa. Bless mo po ang ministry dyan po sa Milan, Italy. At maging si Brother Eseng, sa kanya pong sitwasyon, Panginoon, tunay po na lagi mo siyang gabayan at pagpalain. Ikaw po ang mag-provide ng kanyang mga pangangailangan, Panginoon. Dalangin ko po na ang Maniego family ay patuloy mo pong alalahanin para po sa kanilang mga pangangailangan, O Diyos. Lord, nilalapit ko rin po sa inyo ang Ilalim family. Ikaw po ang gumawa kila Brother Ariel, maging kay Ate Carmen na nasa Vietnam. Tulungan mo po sila, Panginoon. I-provide mo yung kanilang mga kailangan. Maging kay Aldous, kay Preacher Alvin, kay Kuya Ariel na nasa probinsya. Ingatan mo po sila at tulungan sila sa kanilang pangangailangan. Gumawa ka po, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Ikaw po, Panginoon, ang inaasahan namin na tutugon sa pangangailangan ng pamilya nila Preacher Alvin. Gumawa ka po, Panginoon, sa kanila pong mga puso. Lord, dalangin ko rin po sa inyo si Kuya Celso Nono, ang kanyang pamilya, ang Nono family. Ikaw po ang gumawa sa buhay ni Ate Sonia at patuloy po silang tulungan at kay Charlene at maging kay Kaiden. Kaya ikaw rin po ang magbigay ng kalakasan ng katawan para sa kanya. Ikaw po, Panginoon, ang mag-provide kay Kaiden at kay Alexander. Ingatan mo ang mga batang ito, palakasin mo sila, Panginoon, i-provide mo yung kanilang mga kailangan, lalo na po ang kalusugan ni Kuya Celso at ni Ate Sonia. Ikaw po ang mag-provide ng kanilang needs. Gabayan mo rin po si Charlene sa kanyang pagtatrabaho sa kanya pong pinapasukang kumpanya, sa pagpasok at pag-uwi. Gabayan mo siya, Panginoon. Lord, dalangin ko po ang Bumitibo family. Ikaw ang gumawa sa pamilya nila Kuya Jojo, ni Ate Gina. Ikaw po ang mag-provide ng kanilang mga kailangan, maging kila Sister Glidel, Brother Jonathan, kay Warren. Ang pamilyang ito, Panginoon, ay tunay po na inyo pong tulungan sa mga pang-araw-araw nilang kailangan. Kalakasan ng katawan, patnubay, lalo na po kay Brother Jonathan, Sister Glidel sa kanilang pagtatrabaho. Ikaw po, Panginoon, ang gumawa sa kanila po mga buhay. Lagi mo silang patnubayan. At dalangin ko po ang patuloy na paggawad mo ng maayos na kalusugan ng katawan sa bawat isa po sa kanila, lalo na po kay Sister Glidel.
Dalangin ko, Panginoon, na ikaw ang patuloy na gumamit ng kanilang mga buhay, patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo silang kasangkapanin ng mga kapatiran sa church na patuloy na magagamit sa gawain ng Panginoon. Tulungan mo po ang pamilyang ito sa kanilang pangangailangan, O Diyos. Dalangin ko rin po ang pamilya nila Ate Nelly, ikaw po ang gumawa sa kanya, bigyan mo siya ng kalakasan ng katawan, kay Bobby, sa kanila po mga kasama pa sa bahay. Tulungan mo po ang pamilyang ito, i-provide mo po ang kanilang kailangan, kalakasan ng katawan para po kay Ate Nelly. Ikaw po, Panginoon, na mag-provide ng kanyang needs, O God. Lord, dalangin ko rin po ang pamilya nila Brother Ronnie Leona. Ikaw po ang gumawa sa kanyang asawa, kay Sister Jean, maging sa kanilang anak kay Junior. Dalangin ko po, Panginoon, ang patuloy na paggawa mo sa kanya pong buhay. Tulungan mo po ang Leona family, i-provide mo yung kanilang kailangan at patuloy na bigyan mo ng kagalingan si Brother Ronnie na sana'y talagang mag-okay na yung kanyang katawan, Panginoon. Lalo na yung kanya pong iniindang sakit sa kanyang paa. Lord, dalangin ko po ang Trinidad family. Ikaw ang gumawa kay Kuya Joe, kay Ate Rose, maging sa kanilang mga anak, kay Ate Sara, kay Sister Hannah, kay Maris, kay Joram. Ang pamilyang ito ay alalahanin mo rin po, Panginoon, sa araw-araw nilang kailangan. Nakikita mo po kung paano sila naglilingkod. Alam mo, Panginoon, kung paano sila sumusunod sa kalooban mo. Kaya, O Diyos, ikaw ang tumulong sa kanila. I-provide mo yung kanilang mga kailangan sa kanila pong buhay. Ikaw po, Panginoon, ang inaasahan namin na tutugon sa pangangailangan nila, Kuya Joe. Lalo na po sa sitwasyon nila ngayon, Panginoon. Ikaw po ang nakakakita, kaya umaasa kami, O Diyos, na ikaw ang tutulong sa kanila pong pamilya. Bigyan mo ng kalakasan ng katawan si Ate Rose, si Kuya John, wisdom kay Marie sa kanyang pag-aaral, at patuloy na guidance para po kay Joram, kay Ate Sara, at maging kay Sister Hannah sa kanilang pagtatrabaho, patuloy na kalakasan ng katawan, ang ipagkaloob mo po para sa kanila. Lord, dalangin ko po ang aming pong pamilya, si Mami, ako, si Rachel, patuloy mo kaming ingatan, patuloy mo kaming biyayaan, O Diyos, ng kalakasan ng katawan. At tunay po na gabayan mo si Mami sa kanyang pagtatrabaho, bigyan mo siya ng malusog na pangangatawan, karunungan, at ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa kanya ng mga kaalaman pa o karagdagang kaalaman at kakayanan na magagamit niya sa pagtatrabaho, Panginoon. Kaya umaasa kami na ikaw ang magbibigay sa kanya ng maayos na kalusugan ng katawan. Maging kay Rachel, lagi mo rin po siyang patnubayan sa kanyang pagmamaneho, sa kanyang mga pinupuntahan kasama ni Mami. At ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa kanya ng wisdom, sa kanya pong pagdadrive at protection palagi, Panginoon, at provision sa pangangailangan namin, Panginoon. Kalusugan ng katawan, ipagkaloob mo rin po sa amin, maging sa akin, Panginoon. Patuloy kang gumawa at patuloy mo kong kasangkapanin na siyang maging kaparaanan para ang gawain mo at ang kapatiran ay patuloy na maging malago at patuloy na maging maglingkod sa inyo pong harapan. Bigyan mo ko ng wisdom, Panginoon. Bigyan mo po ko ng kalakasan ng katawan. Provision din sa mga pangangailangan namin, sa mga pang-araw-araw na gastusin, sa mga bayarin, Panginoon. Umaasa kami na ikaw ang siyang magpo-provide ng lahat ng amin pong need sa amin pong family, Panginoon. Kaya umaasa kami na ikaw ang siyang gagawa sa pamilya po namin, Panginoon. Lord, dalangin ko po si Preacher Ray. Ikaw rin po ang patuloy na bigyan ng kalakasan ng katawan sa kanya. Ingatan mo siya palagi, bigyan ng karunungan sa pagtuturo sa Sunday School, provision sa kanyang mga needs, sa kanyang mga bayarin. I-provide mo, Panginoon, na lahat ng kanyang kailangan. Maging kay Ate Sara Abot, ikaw rin ang gumawa, Panginoon, sa kanya pong buhay espiritual. Patuloy mo siyang palaguin. Nakikita mo po ang kanyang puso kung paano siya handang maglingkod at sumunod sa kalooban mo, Panginoon. Kaya patuloy mo po siyang pagpalain, bigyan ng malusog na pangangatawan. Hindi lang po siya, maging ang kanyang pamilya, ang kanyang mga mahal sa buhay. Ito na napagkalooban mo rin po, Panginoon, ng kalakasan ng katawan. Lord, dalangin ko rin po ang pamilya ni Ate LB Serrano, Ate Josephine Serrano. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa kanya ng guidance, growth, spiritual growth, provision every day para sa kanyang family, at sana talagang patuloy po siyang kilusin ng inyong pong salita at maging malambot ang kanyang puso sa pagkilala at pagdinig sa inyo pong pagkilos at pangungusap, Panginoon. Ganon din po ang pamilya ni Ate LB Bautista. Ikaw po, Panginoon, ang aking pong dinadalanginan para po sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak na nagtatrabaho. Patuloy mo silang gabayan, biyayaan ng maayos na kalusugan ng katawan. Tunay po, Panginoon, napalaguin mo rin sila, lalo na po si Ate LB sa kanyang mga naririnig na mensahe.
Tunay, Panginoon, ito'y kumilos sa kanyang buhay, sa kanyang puso, at pagkalooban mo rin po sila, Panginoon, na maayos na kalusugan ng katawan. Ang buo nilang pamilya ay amin pong inaalala ngayong gabi sa kanila pong kalagayan. Tunay po, Panginoon, na inyo pong pagpalain ang pamilya ni Ate LB. Lord, dalangin ko rin po sa inyo ang pamilya ni Ate Laura Murillo. Ikaw po, Panginoon, ang gumawa sa kanyang pagtitinda, sa kanyang kalusugan ng katawan. Patuloy mo po siyang palakasin at palaguin sa kanyang pananampalataya. Pagpalain mo siya, Panginoon, at ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya, tunay na pagkalooban mo po ng probisyon sa kanila pong mga pangangailangan. Ganon din po ang pamilya ni Ate Vilma Bautista sa Valenzuela. Ikaw rin ang gumawa sa kanya, Panginoon. Tulungan mo siya, palaguin ang kanyang pananampalataya. Ikaw ang kumilos sa kanyang buhay. Pagpalain mo siya, Panginoon, at kung ano man yung kanyang napagdadaanan sa sitwasyon sa paglilingkod, ikaw po ang humawi ng lahat ng ito. Patuloy mo siyang palakasin, patuloy mo siyang i-encourage, at ikaw po magpalago ng kanyang pananampalataya. Ganun din po si Ate Tessie Lopez. Ikaw rin po ang gumawa sa kanya, Panginoon. Tulungan mo siya, biyayaan, at ikaw po, Panginoon, ang kumilos sa kanya pong buhay. Patuloy mo siyang katagpuin, at patuloy mo siyang gawing channel of blessing, Panginoon. Sa kanya pong pamilya, sa gawain sa letre, at maging dito po sa bagong baryo. Kaya ikaw po ang gumawa sa buhay ni Ate Tessie, sa kanya mga pangangailangan, ikaw po ang mag-provide. Lord, dalangin ko rin po sa inyo si Mary Jane Aranwes, si Mimi. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa kanya ng guidance, growth, and protection, and strength sa araw-araw ng kanyang pagtatrabaho. Tulungan mo siya, Panginoon. Ikaw ang mag-provide ng lahat ng kanyang kailangan. Ikaw po ang gumawa sa kanyang buhay, lalo na po sa kanyang nakikita ngayon na pagbabago kay Brother Leo. Sana talagang patuloy mong pagpalain ang kanilang pamilya, silang magkakapatid, Panginoon. Gumawa ka po sa kanilang mga puso. Lord, dalangin ko rin po sa inyo si Sister Marian Michelle Kauyong, dyan po sa Samar, Panginoon. Patuloy mo siyang palaguin, patuloy mo siyang gamitin, biyayaan ng kalakasan ng katawan, i-provide mo yung kanilang mga pangangailangan, maging ng kanyang anak, Panginoon. Gibayan mo po sila palagi at tulungan sila sa kanilang mga pangangailangan, O Diyos. Lord, maging si Sister Rica at maging si Antoinette, ikaw rin po, Panginoon, ang gumawa sa kanila. Gibayan mo sila palagi, tulungan, gamitin ang kanilang mga buhay para sa inyong gawain, O Diyos. Ikaw po ang mag-bless sa kanilang mga pangangailangan, maging kay Nanay Sylvia. Ikaw rin po, Panginoon, ang kumilos sa kanya, tulungan mo siya, at patuloy mong palaguin ang kanyang pananampalataya. Maging si Gracel, ang kanyang nanay, ay patuloy mo rin pong hipuin, biyayaan, palakasin. Gumawa ka po, Panginoon, sa kanyang buhay. At alam ko po, Panginoon, na nakikita mo ang kanilang sitwasyon, ang kanilang pangangailangan. Kaya dalangin ko po na ikaw ang gumawa sa kanila pong sitwasyon ngayon. Maging kay Sister Kisha at kay Kyla, Panginoon. Tulungan mo po sila at i-provide mo rin yung kanilang mga kailangan. Patuloy mo i-provide, O Diyos, ang kanila pong pang-araw-araw na needs. Tulungan mo po sila, Panginoon. Palaguin mo mga kabataang ito at patuloy mo silang gamitin sa paglilingkod, Panginoon. Nilalapit ko rin po sa inyo si Brother Ruden. Patuloy mo siyang encourage sa ministry, Panginoon. Gumawa ka po sa kanyang buhay. Patuloy mong gamitin ang batang ito at tunay na siya po ay magamit sa music at ikaw po, Panginoon, ang gumawa sa kanya para sa pag-assist sa amin po ng audio ministry, Panginoon. Tulungan mo siya at maging kabady-body siya ni Sister Glidel sa ministry, Panginoon. Dalangin ko rin po si Brother Ryan and Brother Renz. Ikaw po ang gumawa sa magkapatid na Elman. Ikaw po ang magbigay ng kalakasan ng katawan. Patuloy mo silang hipuin, katagpuin, at gamitin, Panginoon, ng kanilang mga buhay. Dalangin ko po sa inyo na patuloy ka rin mag-provide ng kanilang mga kailangan. O Diyos, nilalapit ko rin po ang aming nalalapit na online anniversary. Sana ito po yung maging maayos, matagumpay, at patuloy kang gumawa, Panginoon, sa buhay ng mga mananampalataya, lalo na po sa mga nakakasama namin via online. Kaya Lord, salamat po sa accomplishment pa rin ngayong gabi na kung paano kami po ay nakatapos pa rin ng pag-aaral at pananalangin. Salamat po sa inyong kaparaanan. Salamat din po sa mga tao na talagang nakakatulong ko po at nakakasama para sa ministry ito. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay, pagpalain mo ang bawat nag-join ngayong gabi. Ingatan mo kami sa buong magdamag at ihanda mo po ang mga teachers, ang mga soul winners para bukas sa kanilang mga gagawin para po sa gawain na itinalaga mo para sa kanila. Kaya Panginoon, sa iyo po namin kinukumit ang lahat, sa iyo po namin pinasasalamatan ng lahat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Amen. So again, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin for this evening.
Thank you po sa inyo, mga kapatid. At sana talagang tayo po patuloy na manalangin at sumuporta sa gawain ng Panginoon. Kaya tayo po ay sama-samang manalangin para sa ikatatagumpay ng salita po ng Panginoon. Again, maraming salamat po sa lahat. God bless you and to God be the glory. A young girl weeps in a far distant land. She has no one to show her God's love, no mother or father to wipe away the tears. She cries out in the night alone. Bury my heart on the mission field, Lord. I'll go to dry that young girl's tears. I'll serve you no matter where the path may lead. Lord, please bury my heart. A mother grieves for her starving child. She has no shelter from the cold. Earthly provisions will ease their suffering, but you will feed their empty souls. Bury my heart on the mission field, Lord. I'll give the gospel to these suffering ones. I'll go wherever you want me to go. Lord, please bury my heart. Will you ignore these lost souls in the night? Can you hear them weeping cry? They're begging for someone to show them the way. We must go before another one dies. Bury my heart on the mission field, Lord. These distant voices won't fade away. I'll do your will, no matter the cost. Lord, please bury my heart. Do your will, no matter the cost. Lord, please bury my heart. Lord, I give you mine. The Bluetooth device is ready to pair.